Pinagtatalunan pa rin kung dapat nga bang i-ban o ipagbawal ang mga bayolenteng laro sa bansa. Pero may abiso riyan ng mga eksperto. Narito pong report ni Ian Suyu. Bayolenteng laro equals bayolenteng aksyon? Yan ang isa sa mga iniimbestigahan ng mga otoridad matapos ang nangyaring school shooting sa Tacloban, Leyte. Isa nga sa hakbang ang ginawang pagban o pagbabawal sa online violent game na kinalululungan umano ng 14-year-old na gunman. Ipinatawag din sa Senado ang Germany-based developer nito pero nauna nang tumanggi ang kumpanya. Maging ang Malacanang nagpahayag na bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa tuluyang pagbabawal ng mga bayolenteng laro. Pero para sa mga eksperto, walang kinalaman ang bayolenteng game sa bayolenteng aksyon ng isang bata. Hindi lumalabas sa mga studies na malaki ang kinalaman ng violent games and violent movies dito sa mga violent behavior ng mga bata. Masasabi natin contributory factors. Isa sa mga, pero hindi lang ito at hindi diretsyong ito ang dahilan. Marami pa mga factors katulad ng sa bahay nila, ano bang meron sa bahay, paano ba pagpapalaki, sino ba ang gumagabay, meron ba silang maayos na relasyon sa bahay nila, sa mga magulang, kapatid. Base rin sa research study ng American Psychological Association, walang ebidensya na may kaugnayan ang violent video games sa mga kaso ng aggressive assaults at homicide. Pati nga si Senator Bam Aquino na chairperson ng Basic Education and Science and Technology, hindi sang-ayon na iba ng mga video games. Giit niya, convenient scapegoat lamang ang paninisi rito. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Aquino na imbes blanket ban, mas mabuti raw na higpitan ang pagpapatupad ng age restrictions para sa mga larong may mature rating o yung 18 years old pataas. Git pa ng senador, mas mabuti ring paigtingin ang School Safety Act. Sa ngayon, hindi pa nadadownload ang bayolenteng laro na iniuugnay sa Tacloban school shooting. Ayon naman sa DICT, nire-require nila ngayon ang game developers na paigtingin ang kanilang age restrictions. $4, just to be fair naman, nakalagay sa kanya 18 plus. Okay. Pero wag naman nating ibigay yung responsibilidad sa mga magulang kaagad. Dapat, bago niya ma-download, malaman mo na 18 siya. So ang hinihingi namin kay Google, meron bang safety measures yan, si Gorbox, na yung bata nagpapanggap na 18 tapos binigyan mo na access? Mali yun. Kung matatandaan, muntik nang maban sa bansa ang larong Roblox. Kasunod yan ng napigilang mass shooting sa isang paaralan at pagkitil sa sariling buhay na binalak umano ng 7 kabataan sa Calamba, Laguna. Pero sa huli, sumunod daw ang Roblox sa guidelines. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center naman ng DICT, iginiit na kailangan pang paigtingin ang pagpapatupad ng cybercrime laws dito sa bansa. Ang binablock namin are not the ones who are inside the Philippines or enjoying the Philippine protection. Isipin nyo, yung mga banyagang ito, yung mga banyagang kumpanyang ito, nag-enjoy ng protection natin, pero they don't want to be under our jurisdiction. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid! Tayo sa totoo, tunay at tapat.